Uuwi na si Mary Jane Veloso. Ito ang ikinagalak ng mga kapamilya at taga-suporta ng OFW matapos ang 14 na taong pagkakakulong niya sa Indonesia. Nakilala sa buong mundo si Mary Jane Veloso matapos siyang hatulan ng death sentence dahil sa iligal na drogang nakita sa bitbit niyang maleta. Biktima ng drug syndicate at human trafficking si Veloso. Isa lang siya sa napakarami pang OFW na nalagay sa peligro sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, mayroong 44 na OFW ngayon na nasa death row. Trabaho lang naman ang hanap ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya para kay Makabayan Chairperson Liza Masa, dapat proteksyonan ng gobyerno ang mga OFW. Kailangan talaga nila na suporta, especially yung mga OFWs in distress, yung shelter, at saka yung legal assistance. Pagsundo sa kanila, yung mga sasakyan, ganun kakongkreto. Kailangan nila ng kagiyat na repatriation. Dagdag ni Masa, kung sapat naman ang trabaho at nakabubuhay ang sahod sa bansa, di na mga ngailangan pang makipagsapalaran ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. But sa kagiyat, kailangan na yung gobyerno natin ay nagbibigay proteksyon sa ating mga kababayan na nagkakaroon ng problema. At saka syempre, yung napapangalagaan na yung kung ano yung kanilang sahod na dapat na makuha nila ay natitiyak. Kailangan talaga na proteksyonan ng ating mga kababayan laban sa trafficking. Ngayon sa pangmatagalan naman, itong lagi ng sinisigaw ng ating mga kababayan na trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Ayusin ang ating ekonomiya nang sa ganun hindi na kailangan na lumabas pa ng ibang bansa ang ating mga kababayan.